na. So, kanina pinag-usapan natin, guys. Kanina pinag-usapan natin yung from Siomai, yung experiences sa Siomai business while working as HVAC. Ano nga ulit? HVAC technician. Technician. So, as HVAC technician. So, napagsabay nyo, but at the end of the day, na-realize nyo na hindi pala para sa inyo yung Siomai business. Pero, into business pa rin. Yes. When mo na-realize na I have to stop this and I have to start this business. Stop yung Siomai, start nung aircon. Kasi yung time na yun, no, syempre, sabihin na natin, no, nalugi yung Siomai. Oo. Nagsara, di ba? Sad kami doon, di ba? Nagsad kami. Pero, ano ba yung, sabi namin, syempre, gusto ko pa rin ng, yung nga, naging foundation namin, yung kwento ko kanina, ano ba yung pwedeng mangyari sa buhay natin na makukuha natin yung mga, nakita kong property kanina, yung yumaman talaga, billion, di ba, business. Doon pa rin ako nag-focus sa business, hindi naman tayo nawala, no? So, nag-isip pa rin ako, teka, kung hindi kami para sa foods, hindi kami para sa Siomai, kasi matrabaho din ang foods para saan kami? So, nag-isip ako kung anong negosyo yung pasok sa amin. Oo, kung ano yung, diba, kasi nalilito, naghahanap ka pa ng franchising, hahanap ka sa malalayong parte, no? Teka lang, may napanood ako siyang video na naman. Actually, malaking tulong to kala Arvin Orobia, no? Ito yung mga unang pinapanood kong mga podcast, no? Yung mga nagtuturo about business. Sabi niya, pwede ka mag-start ng negosyo kahit walang puhunan. Di ba? Pwede ka mag-start ng negosyo na kung anong meron ka lang. Correct. Yes. Exactly. Di ba, lalo kung nagsisimula ka, nagtingin ako, wait lang, okay, wala naman ako. Ang sahod ko lang, ganito. Nag-isip ako, ano ba yung meron ako? Ano ba yung kung saan ba ako magaling? Trabaho ko, aircon. So, try natin aircon. Baka okay din ako. Technician ako ng aircon. Okay. So, try ko muna nga itong business na to. Kasi meron naman na ako mga customer, di ba, dahil nagsiservice na ako, may mga customer na gustong dumirekta na sa akin. Kasi maganda yung service ko sa kanila, pero nasa company ako. No? So, doon ko nasimula, yung, wait nga, okay, nandito ako sa kumpanya na to, and then, baka pwede akong sumideline. Sumide hustle. Ito na yung every day off. Kunwari, day off ko ng linggo, so kukuha ko ng customer niya. May naka-schedule na. At nagustuhan ko kasi yung, i-highlight ko lang yun, yung nagustuhan ko na pwede ka palang negosyo kung ano lang yung meron ka ng walang puhunan. Yes. Walang puhunan na kapag start ka nito ng skill lang. Skill lang. Actually, hindi siya skill lang. Binabayarang skill. Yes. Ayun. Okay, gusto ko yun. So, yun nga, no, nung nalaman ko, okay, sige, dito muna tayo mag-focus, tingnan muna natin. Una pa sideline lang. Kunwari, nasa ibang kumpanya na ako noon, nasa Ayala na ako noon, wala na ako doon sa dati. So, more on maintenance naman. So, mas maraming time na hindi ako ganong pagod. Pagka-maintenance kasi sa isang condominium sa Ayala Corporation, on call lang ang tawag sa amin. Kasi medyo expertise na o professional approach na. Kung kailangan kami, tatawagin. Kung hindi, babayaran ka, pero diyan ka lang. Basta stay put ka lang diyan. Ganun So, medyo may mahaba na yung pahinga. Ngayon, pagka maaga ko nag-out o kaya day off ko, yan, iipon ako ng kliyente. Post ako sa Facebook, okay, nagre-repair ako, nagpo-post ako ng mga nire-repair ko na aircon, yun na. Tapos kamag-anak, may mga nagpapagawa, konting kamag-anak, then mababalita doon naman sabi mo, may kakilala kong ganito, repair na in short. KKK na, kaibigan kamag-anak, Yun. kakilala. Repair na. And then yun nga, doon na nag-start yung small business. Sideline pa lang. Kasi may trabaho pa ako Wala pang business permit. Wala pang business permit. Sideline pa lang yun. Oo. Okay. So, teka lang. Meron na akong sideline, meron pa akong trabaho. So, kahit pa paano, kumikita. At saan naman ako nagka-problema doon? Okay. Kumikita na ako. Ang problema ko, yung kliyente ko, tuwing day off ko lang ginagawa. Parang bitin. Oo. Bitin yan, Hindi Brad. lang sa bitin, dumadami yung kliyente na hindi ko na kayang i-cater. Kasi,
pwede bang gumawa ka every linggo lang? Kaya ang daming customer, hindi na kaya ng oras ko. Hindi na rin kaya ng katawan. Hindi na rin kaya ng katawan ko. Siyempre, napapagod ka. That's the time na kumuha ko ng isang tao. Oh! Yung Walang isang business tao. permit again. Again, walang business permit. Ito, yung medyo na kasi minsan, may mga pagkaganito contractor, ganong aircon, kailangan may papakita ka rin resibo. So, kailangan ko na kumuha ng BIR, kuha ko mayor's permit, pero sa naka-address, doon mismo lang sa bahay ko. Doon lang mismo yung opisina namin. Yun yung unang-una mo. May isa kang tao Eh, isa akong tao, na gumagalaw para sa'yo during day off mo. na kailangan yung tao na yon, kahit paano, marunong naman, para ako na mag-sales and marketing, siya naman yung magpo-focus sa actual. With business permit, pero during that time, nagtatrabaho ka pa. Nagtatrabaho pa ako. Oh. Hindi ko pa iniwanan. Why sa why? Kasi, ano na ako nun may anak, baby, kakapanganak lang, tapos may asawa, wala akong trabaho. So, hindi ako pwedeng iwanan ko na yung trabaho ko, paano sila? Walang security. Hindi naman 100% kikitain ko na dito sa sideline. Paano kung walang kliyente? Diba? So, hindi mo pa agad pwedeng bitawan yung trabaho mo na regular na nagbibigay sa'yo ng sahod. And then, additional na lang ng sideline. Kasi hindi pa kayang tumayo ng isang negosyo. Ito po advice sa mga nanonood. Kapag nagsisimula ka ng negosyo, especially hindi naman tayo pinanganak na mayaman at hindi Yes. tayo tagapagmana at hindi tayo tumama sa loto. Kapag nagtatrabaho po kayo, huwag nyo siyang basta bibitawan dahil gusto nyong magnegosyo. Bibitawan nyo po siya kapag yung negosyo nyo kaya nang kitain yung Trabaho mo, yung kinikita. sinasahod mo. Napaka-importante po nun. Tama naman yung sinabi niya, no? Kaya ako nakaalis doon kasi sa pagtatrabaho, no? Kasi kailangan mo muna, i-challenge mo muna sarili mo. Kunwari, kumikita ako ng 50 to 40 to 50,000 doon sa trabaho ko, kailangan yung sideline mo na yung kailangan kumita ng ganon within 6 months period or higit pa ng tuloy-tuloy na hindi volatile. Kasi once na nakuha mo yun, that's the time. Baka pwede ka na mag-resign at pukusan mo na yun. So, yun yung tinarget ko muna. So, ang target mo, 6 months na kaya kang buhayin. Yes. At Ng kaya sideline. magpasahod Yes. nung sideline na yon. Oo. Kasi kung wala yung kita mo doon, kung wala kang pambuhay within 6 months, hindi mo siya pwedeng bitawan yung trabaho. Hindi pwede. Malaki pa rin bagay kasi buti kung minimum ka lang, 14,000 yung sahod mo a month. Eh, ang napakadaling bitawan nun. Eh, kaso nga, medyo malaki na yung sahod ko nun eh. 40 to 50,000 kinikita ko monthly sa trabaho. Kaya medyo mahirap bitawan yung trabaho ko. Kailangan kasi, kitain muna nung sideline, yung 40 to 50 na yon ng mahabang panahon bago ko siya bitawan. Kunwari, kumikita ako ng example sa trabaho, example, 30,000. 30,000 example. Ngayon, dapat kung sideline ko na yon, may trabaho pa ako, may trabaho, kumikita ako, yung sideline ko na yon, within 6 months, dapat yung kinikita ko doon, 30,000, 30,000 second month, third month, 30,000, hindi pa stable yan. Ipapahamak ka pa niyan. Ibig sabihin, pag tinanggal mo na yung trabaho mo, nag-resign ka, biglang bumaba yung kita mo ng sideline. Hindi pa pala stable, ba't ka nag-resign? So, Ang iot mo naman. tinrial mo siya ng mag-span, tumakbo ng na dapat consistent yung Yes, sales. consistent. Kailangan consistent yung sales niya na, okay, kinikita ko, kaya pala to ng 6 months dito ng Ang diretso na hindi, walang lugi. Ibig sabihin, wala ka namang ginawang parang adjustment kasi nga kaya mo tugunan yung mga pangangailangan. Oo. Oo. Ngayon, kahit bitawan mo to, dahil kumikita na yon, may pambayad ka pa rin ng bills. Dahil focus ka na, hindi magiging 10x yan. Oo. Yun naman yung sabi nila, ako, sige, magtanong muna kayo. Di ba pala kayo dito? Okay. Sige. Pero ang galing kasi parang dapat masustain mo muna di ba? Parang, Oo. Yun lang, kailangan mo kasing siguraduhin na meron akong base income. Kasi hindi ko pwedeng bitawan to, magugutom yung mag-ina ko, nakakahiya sa magulang mo. Di ba? Nakakahiya naman. Nag-resign ka sa trabaho, tapos yung income mo pala dito, minsan 30, minsan 10, minsan wala. Nagaganong-ganon. So, wala yun, hindi siya stable. Nagpa-fluctuate. Hindi pa pwede nagpa-fluctuate Oo. yung income mo. Oo. Kasi
sanay ka na eh. Mm. Sanay ka na ng ganito yung income mo. So, ibig sabihin, yung 40,000, actually, hindi naman yun, sa average people, hindi 40,000 ang ano nila. Above average ka Yes, na. yes, Above average ka na nun. So, yung lifestyle mo, hindi po pwedeng bababa doon. Yes, Kasi meron ka ng standard of living. Mm. So, ang kailangan mo doon, mag-grow pa, mag-elevate. Oo. So, nung time na yon, how long yung trial period mo ng ganyan bago mo na sabing, okay, magre-resign ako? Ilang buwan specifically? Ilang buwan? Based on your experience, no? Actually, Ilang buwan o din. taon? Taon din. Oo. Talagang sinigurado ko muna na bago ako umalis, kumbaga, bago ko binitawan yung trabaho ko, na alam ko lang kumikita ako ng, may mga tao na, may isang tao, may dahil pa ng isa, nag-hire ng isa, pero nasa trabaho pa ako. Ngayon yung sales and marketing, Oh my God. nasa trabaho ako, ginagawa ko yun. Totoo. Oo, kasi ayaw ko talagang bitawan. Nag-add ka ng employees habang employed ka. Yes. Imagine mo, sinugal mo yung sahod mo para sa pamilya mo na nagpapasahod ka Oo. para doon. Gano'ng katagal? Ilang taon? Dalawa? Tatlo? Hindi, mga isang taon siguro na gano'n. Mahigit. Oo, may get. Bago mo na-realize na, Hindi naman sa na-realize. Kumbaga, sa sobrang dami ng kliyente na to, parang mukhang kailangan ko nang i-focus to. oh, mag-take charge. Oo, kailangan ko nang, ako na yung nandito dapat. Although ako naman yung nagdadalamay sa kanila, pero iba yung ikaw, yung 100% focus na wala ka nang iniintinding trabaho. That's the time na nag-cut ako sa trabaho, nag-resign ako, nag-focus ako sa air conditioning. Tapos with 3 employees ka during that time na nag-resign ka. Yung nag-resign ako noon, yes, train, pero nadagdagan na rin yun kasi nga nag-focus ako sa business na yun, more on marketing, napututuhan ko na. Sales and marketing. Pag sabing marketing, during that time, 20 ano yun? 2018, 19, 20. 2020. 2020 yung ako na lang, yung nag-resign ako sa trabaho. 2020. Oo, mga ganon. Imagine 2020. During that time, possible pa lang yung Facebook eh. Yes, oo. Na, although 2014, 2012, may Facebook na. Yes. Pero yung sa Yung business, 2020, possible yan. Mm. Kasi yun yung pandemic year. Oo. Tapos pandemic pala yun. pandemic. Isa pa pala naalala ko, no? Yung pandemic kasi, anong nangyari yun? Di ba, nasa trabaho pa ako, employed. Actually, hirap na hirap talaga akong bitawan. Malaking sahod ko eh. So, anong nangyari nung pandemic na yun? Nagtatrabaho ako sa kumpanya na yun. Pero dahil nag-pandemic, ang pasok ko na lang 3 days. Hindi na nakakabuhay ng pamilya. 3 days, tapos Nabawasan. mga, ano ba tawag doon, yung mga binibigay na charity, Ayuda. yung mga ayuda, yung kakasahan mo. Kaya, ang buti na lang, bago mag-pandemic, ang 2018 na, nasimulan ko na yung negosyo na yun. So, kumikilos na yun, may mga empleyado na ako kahit nagtatrabaho ako. Kaya sabi ko, hindi na pwede ito, kailangan ko na fokusan ko. So, yun. Bumaba yung sahod, syempre, no? So, focus ako dito. Kahit pa paano, yung syempre, air conditioning business, yung time na yung essential. Hindi lang food, no? Hindi lang food, pati yung mga air conditioning dahil syempre may mga medical condition, maraming mga teachers na work at home, maraming mga tawag dito, call center na work at home. So, kailangan nila komportabling kwarto para matutuluyan nila o nagtatrabaho sila sa bahay. Kaya in demand yung air conditioning noon. Kaya gumanon. Nung nag-focus ako doon, nag-10x palalo yung negosyo. So, nung nagsisimula ka, paano ginawa mong promotion or marketing strategy dun sa air conditioning? So, yung ayun nga, may trabaho pa ako, pero ang ginawa ko doon kasi, actually, ang hirap nun, no, yung nagsisimula ako. Kasi nung time na yon wala pa talaga yung, hindi pa uso yung Facebook na ano, yung sa business. Kunwari 2018 yan, hindi pa uso yung, yes, may Facebook na, pero hindi pa yung, sa akin, hindi ko pa na-adapt yun as a business. New normal. Marketing. Oo, marketing na, propose mo doon, wala pa. So, ang ginawa ko noon, pag-market, yung bumili ako ng credit card, nilagay ko yung pangalan ko doon. Calling Tapos, Oy, wait. ha? Calling card, credit card. Sorry. Wag mo ikakat. Papakita natin Sige, eh. sige. Tao lang po kami. Sorry. Nadala lang ako. Akala ko yung credit card, kinorte mo lang na calling card. Hindi.
Sabi ko, ay, nabibili pala yung credit card. Pabili po, isa. Okay. Okay, game. Let's go. Okay. Bumili ka na. Credit card ko na nabanggit ko. Okay. Dito mo na yung tanong mo. Okay, mabalik tayo, guys. Ganun talaga. Nangyayari yan. Okay, game. Yung Ang naging marketing strategy ko noon, nagpagawa ng... ang naging... Seryoso? Isa ulit? Hindi, okay okay lang yan. So, ang naging marketing strategy ko noon, hindi credit card, Nagpagawa ako ng, tawag dito, calling card. Okay. Yun, calling card. Yung calling card na yon 300 pieces yon. So, sa isang bundle na yon 100 ang piraso. So, tatlong ganon. So, ang ginawa ko doon, naglakad ako, taga dito ako sa Antipolo. So, inis-isa ko yung mga establishment. Kunwari, may salon dyan, may hardware dyan, may bahay dyan, binigyan ko yan isa-isa. So, tinarget mo yung mga establishment Yes. dito. Ano? Tumbong Street. Ito, Tumbong Street. Ano tawag dito sa street? Marcos Highway. Marcos Highway. Umabot pa ako ng Tropical. Oh my God, ang layo nun, Pero hindi ko nilakad. Nagsumakay naman ako ng jeep. Oo, Kasi nag-target naman ako doon. Yung mga establishment, marami kasi doon eh. May yellow cab, may Oo. mga restaurant. So, in short, manually, magbibigay ako. Parang, sa iba kasi flyering ang tawag. Oh, So, yung flyering. calling card naman. Calling card ang mo. binibigay Diretso ko. ka agad, number ko agad ang tawagan mo. Wala nang demo-demo. Walang demo-demo. Kasi hindi ko pa alam yun eh. Yes. Kasi, feeling ko, pagka nagbigay yung calling card, ito, naka-aircon tech, na pagpapagawa sila, ito na number ko. Tawag na lang yun kayo. yung inisip mo. Oo. So, ilang araw mo ginawa yun? Siguro hindi naman kaya ng isang araw yon. Within 1 week siguro naubos ko siya. Yung 300 pieces. Yung 300 pieces. Naibigay ko lahat na, siguro may natira, para lang sa akin, 5, ganun, 5 Parang piraso. remembrance. Remembrance na lang nung una. Kaya may remembrance ako ng calling card ko na yon. Oh. Yung unang-una, as in, Alfonso, Amat pa lang, tapos nakalagay doon, sole proprietor, ayan. Pero wala pang permit yun. Wala ka permit. Parang ano lang talaga, gusto mo lang talaga makahikayat ng Oo. mga kliyente. Mga Di, sobrang prospect. init nun kasi Oo, talagang ano. naranasan ko rin mag-flyering eh. ah, Sobrang init. Wala eh, kailangan mong gawin kasi may pangarap ka eh. Mm-mm. May gusto mong umasenso man lang o makaangat-angat sa buhay, di ba? Kala mo kasi nung graduate ka ng college, okay na, yung pala, maglalakad ka pa rin pala. Oo. Magbibigay ka kasi gusto mo naman graduate ka nga, nag-empleyado ko, gusto mo naman maging negosyante. So, sa gusto mo maging negosyante, talagang nilakad ko yung Marcos Highway para magbigay Tinatanggap naman. Marami kasi Tinatanggap ako naman. kasi ako experience ko sometimes no, pag may nag-aano sa akin, nag-aalok Mhm. ng papel, credit card, ma'am, kuha kayong Calling. cellphone. Iwan mo eh. Diba sometimes, Oo. may rejection. Yun lang, dun sa mga 300 na binigyan ko, sa totoo lang, kahit isa walang tumawag. So yun yung isa sa pinaka sad part, isa rin sa pinakamasakit, no, na kahit anong gawin mong effort, galingan mo, no, gusto mo lang naman din silang matulungan, maayos yung aircon nila, pero sad part nga doon, walang magtitiwala sa'yo. Kasi wala ka pang nabibuild na, tawag dito, company, wala ka pang nabibuild na trust sa kanila, hindi ka pa nila kilala. So yun yung pinakamasakit lang doon na, wala eh. Yang ka lang eh, hindi ka pa naman kumpanya eh. Maliit ka pa lang, wala ka pang napapatunayan. So, ba't kami magtitiwala? Which is nakaintindihan ko rin. Kaya walang kumontak sa akin. Nung week na yun, ano yun, naranasan mo ba mag-emote? Legit kasi sometimes, Oo. diba, pagka yung parang effort ka, tapos walang resulta, nag-emote ka ba nun? Ano yung emote moment mo nun? Hindi, siguro ano lang, kasi lalaki hindi naman talaga masyadong expressive. Oo. Siguro, tatabigan ako. Kunwari, pag mag-isa ka, may isip mo. Pero may part doon sa damdamin mo na malulungkot ka. Uminom ka ba? Yung time na yon hindi ko na maalala, tagal na eh. Oo. Pero sure ball ako naman na malungkot talaga ako. May depression. Oo. Nagkaroon ako ng, bata ko pa, nagkaroon na kagad ako ng failure na ganito na wala man lang gustong kumuha ng services ko. Magaling naman ako. Oo, marunong naman ako. So, yun lang. Ako. Masakit lang din, pero naging motivation ko rin naman yun
para mas galingan pa rin sa buhay. For other people kasi na nakaka-experience ng hardship, lalo na yung mga first-timer, yung mga ganyan guys, ang daming sumusuko. Pero si Boss Amat, talagang, alam mo yun, suntok sa buwan yung ginawa mo, na experience na gano'n na parang, pupunta ako dito, magpapakilala ako, magbibigay ako ng suntok sa buwan yun kung may tatanggap sa'yo o wala. And the sad part is walang tumanggap. Yes. Pero despite of that, nagpatuloy. Nagpatuloy pa rin naman, no? So, kinontinue ko lang din yun. Then, after nga no, syempre, medyo papunta na ng 2018. Then, market, nalaman na rin natin yung market sa Facebook na nandun pala yung kliyente. So, hindi lang pala, kala ko, pag masipag ka magbigay ng ganun, makikilala ka na, hindi. Hindi pa naman nila alam kung ano talaga yung mga nagawa mo. Sino ka? So, sa Facebook kasi, mas madali na ngayon. So, yun yung talagang naging turning point mo na nung ginamit mo yung Facebook. Sa Facebook, no? Doon naman na mas na-market yung skill ko. Na mas maraming, okay, ito pala yung ginagawa niya, kaya niya pala yun. Kinontak ako ng mga kliyente ko na hanggang ngayon, kahit pa paano, kliyente pa rin. Kliyente mo, maraming naging loyal client. So, ngayon, bilang nandito na tayo, actually, inikot po namin yung establishment mo na ulit. Nakita namin kung paano yung growth nung walang walang ulam hanggang sa maraming aircon na. Yes. Ayan. So, nung nasa aircon business mo, gusto lang namin malaman, meron ka bang mga kliyente na hindi ka nais-nais na experience mo? Like, demanding, bossy, masusungit. Oo. Actually, marami. Need a smarter, safer way to drive? Discover Sabs Auto's cutting-edge head units and 360-degree camera system. Reliable, innovative, and advanced technology. Why choose Sabs Auto? Advanced 360-degree camera view for enhanced safety. Seamless integration with Android Auto and Apple CarPlay. High-definition touchscreen interface. Voice control and hands-free navigation. Volume up, volume down, open navigation, home page. Fast, responsive, and easy-to-use software. Perfect for multitasking and entertainment on the go. Enhanced driving safety with real-time surroundings. Intuitive and user-friendly design. For inquiries, installation, and support, contact us here. Make your car smart. Sa ganito, no? Lalo pag nagsisimula ka, wala ka pang sales, ikaw mismo yung kakaharap, no? Ang dami talaga masusungit, feeling entitled. Kung nga may schedule ka, gusto nila makuna agad sila. Ayan. And then, meron din naman mga customer na intention na nila is coming ka. Oo. Paano yung gano'n? How do you manage customers na yung may attitude? Siguro, yung pangarin, yung nakuha ko rin sa mga dati kong work, no? Kung may attitude man, hindi naman lagi ibig sabihin, customers always right, no? Pwede, customers always first, pero not right, no? Kumbaga, ma-manage mo lang siya ng tama na customer pa rin siya, igagalang mo pa rin siya. Kung yun sinabi niya, tawag dito, sasabihin mo lang na in a right way in a nice way sa kanya. Kasi customer pa rin siya. Importante, may handle mo lang siya ng maayos. Kasi dito talaga, service industry, no? May mga complaint talaga, may mga back job. O bakit, tawag dito, bakit ganito yung aircon ko? Bakit hindi na lumamig? Ganon. So, explain mo lang talaga. I-explain mo kung ano yung totoong nangyari. So, walang masama kung i-explain mo yung totoo. Yun naman yung totoo So, yun lang. Kailangan lang yung customer inform kung ano yung totoo. Hindi yung ginawang kwento, hindi yung nagdahilan ka para matakpan yung mali mong nagawa. Gawin mo sabihin mo kung ano yung totoong nangyari. So, ang ibig sabihin guys, yung customer is always right. Hindi siya lagi talaga. Legit po yun sa industry. Pero meron tinatawag na excellent customer service. Yes. Yun yung nagmumula sa amin. Na despite no hardship, ng pakikipag-communicate dahil hindi kayo parehas ng level ng understanding dun sa product
or kaya hindi kayo parehas ng understanding sa service, kaming mga nagsaservisyo kagaya ni Boss Amat sa air conditioning, iba-ibang karakter ng pagkatao at personalidad yan. Kami, we are intent to do excellent customer service. Yes, yeah. Tama naman yung sinabi ni Boss Mayeno. Yun. Tama yun. Excellent customer service. Yun talaga binibigay natin. Hindi, Hindi yung para pakita mo, ay, Mali si nag-complain siya, customer, mali oh. si customer. Hindi, ikaw yung tama, hindi ganun eh. Oo. Hindi ganun nagtatrabaho ang negosyo, hindi ganun gumugulo. No? Kailangan ibigay mo kung ano yung the best mo. Sabihin mo lang talaga kung ano yung totoo sa negosyo. And later on, transparency. Doon naman magiging maayos ang lahat. Oo. Hindi na dadaan sa ano yung pag may mainit na sasabayan mo. Hindi. No, hindi siya advisable, guys. Pagka may mga hot temper kayong kinakausap, actually hindi lang naman din siya sa business. And pwede niyo siyang i-adapt Sa life, personal pwede. life experiences niyo. Pag merong high-tempered, ikaw, makapag-communicate ka lang ng balance and know yung limit ng pagsagot. And you can use it on your business also. Tama. Tsaka sa tingin ko yung ginawa ni Boss Amat, di ba, yung nakikinig ka rin sa kanila. Oo. Dun sa bakit Exactly. pinanggagalingan nila. Oh, yun. Exactly. Mm. Tapos sasagutin mo lang in the right Yes, kung ano yung in the right tone, right manner, and informative. Yes, tama. Yun naman talaga dapat ang gagawin no ng isang may-ari ng negosyo. Yes, correct. And another worst experience. Yes. Siguro yung yung nagsisimula kami. Yan kasi sabi na banggit ko kanina yung office namin nandun pa lang sa bahay. Oo nga, no? Ngayon, okay na yung Facebook marketing. Ang galing ko mag-market. Hindi nila alam na ang liit pa lang ng negosyo. Di ba ganun kasi pag magaling ka mag-market, kala nila ang laking negosyo na. Kala nila ang laki na ng warehouse. Kala nila, yung pala hiram mo lang yung picture. Ngayon, naglapitan ngayon yung malalaking kliyente. Oh. Di ba, naglapitan ulit. Hindi lang malalaking kliyente, pati malalaking scammer. Ay. Oh my God. Yun ang worst. Na-attract ko lahat. Na-attract. Ngayon, Nag-balance. malaking kliyente, malaki ding mga scammers. Shit. Oh. So, nagsisimula ako. May bangko ako, personal, pero wala pa yung bangko na kasing company name. Wala pang gano'n. Wala pang cheque, wala pang gano'n. Di ba? Ang nangyari nun, merong isa akong kamag-anak, no, na nagtatrabaho dun sa company na yon, no, parang construction company, mechanical company din, no, ganun. Hindi ko na babanggitin. Pero, yung isa, ikukwento ko para matuto din yung nanonood, no. So, inalok niya, na alam niya na nungungontrata ako ng aircon. Sabi niya, may project yung boss ko, ganitong air conditioning, ganitong LG, maraming brand ng LG. Oo. Oo, maraming brand ng LG brand na aircon. Ngayon, dahil sa galing ko mag-market social media, lumapit sa akin yung isang brand na tawag dito, isang brand na yon para alokin ako, ito may service kaming ganito, baka gusto mo dealer, magbenta ng aircon products namin. Nakala nila, ang laki-laki na nung company ko sa bahay pa lang yung opisina ko Ganon ang gamit ng magaling ka sa social media. So yun na nga, okay, sige may contact ako, pag tinago ko yung contact. Ngayon may nangailangan na aircon. Ang daming unit, siguro nasa, di ko maalala, no? 20 plus ata na unit. Na hindi lang yung gantong unit. Yung talagang high-end. Yung halagang nasa around, yes, company to, no? Isang condominium yung lalagyan, no? So, kailangan nila ng mga ceiling, yung walang example dito, ceiling suspended na aircon, yun yung medyo mas, nasa kulang-kulang 200,000 ang isa. So, nasa 20 plus na piraso yun. Okay? Sabihin mo na sarado 200,000 kasi may installation pa 200 plus, gano'n, may installation pa So, anong nangyari doon? Yung kamag-anak ko na yon, doon siya nagtatrabaho doon sa company na yon na kailangan daw nila ng gantong bilang ng aircon. Ngayon, may nagpakilala sa akin na galing sa isang brand. Supplier kasi ito nila. So sabi ko, uy, meron akong kliyente. Nag-middleman yung kakilala ko na kamag-anak ko na yon. Nag-middleman siya. So, sabi niya, ito yung kailangan ng referral. Nag-refer siya ng ganito. Ako naman,
Meron naman akong kilalang supplier. Sabi ko, ang ibabayad nun, PDC. Post-dated check. Post-dated check. Sabi, 1 week lang daw. Maano na, kasi babayaran din siya para de-deposit. Ako, bago pa lang ako nun. Talagang fresh na fresh ako. Siguro mga 2018 yun. Yung fresh ba nun, parang... Oo. Oo. Fresh pa ako dun sa Sa industriya. industriya ng air conditioning. Hindi pa ako masyadong familiarize sa ganun. Pero nagtanong ako dahil ang ibabayad daw sa akin, cheque. Oo. Cheque. Ngayon, ang ibabayad ko sa supplier, Check it in. cheque din. Cheque. Ang naghahanap ako ng supplier na magre-receive ng cheque niya. Kasi wala akong cheque. Dapat kasi ang mangyayari, magbabayad yun sa akin, cheque, magbabayad ako doon ng cheque. Ganun na. Oo. So, ang nangyari doon, sabi ko doon sa brand na yun, o sa supplier na yun, na okay lang bang, wala kasi akong cheque. Wala akong cheque pa. So, okay lang ba yung cheque ng ibabayad ng kliyente ko, diretso ko na sa inyo? Ganun na nangyari. So, nasa 1.8 M yun, 1.8 million. Yung bayad. Nagbayad. Ngayon, itong, sinupply yung aircon. Dun sa na yun, umorder. Nung sinupply na yung 20 plus na aircon, 1.8 ang halaga. Ang hawak namin, yung binayad niya, dumaan sa akin, diniretso na dun sa sa mismong brand. So, nangyari doon, yung cheque, post-dated check, ibig sabihin, wala pang pera, 1 week daw, 1 week, after 1 week, wala pang laman. Wala pang Wala pang laman. Ngayon, nag-follow up kami, ano nangyari? Bakit ganito? Wala pang pandemic yun, ha? Wala pang, ba't tumalbog daw? Hindi kasi, ang daming dahilan. Ang daming dahilan. Sabi, hindi, sige, next week, next day, ganito, meron na yan. Pero company yung client. Company yan, ha? Sekta yan. Oh my God. Sekta yan. Ngayon, syempre, ako kinukulit ako ng supplier. O, bakit di nagbayad? Kaka-order ko lang doon. First big project ko rin yun. Na ganun ang halaga. Ay, hindi, wala pa daw. Ito yung sinabi. Dinirect ako naman yung cheque sa inyo, eh. Wala naman akong ganun cheque. So, anong nangyari? Nangako na naman. After nung nangako 1 week ulit, wala na naman. Sabi ko, patay. Medyo nag-alala na kami. Bakit ganito? Inalam na namin yung history na yon nung nirepair ng kamag-anak ko. Nagiinom, mahilig sa inom, mahilig sa babae, mahilig sa sugal, contractor yan. So yung kasi yung mga basis na dapat na hindi pinatakutan, pasok siya doon. Red flag, doon na kami tinabahan. Siyempre, mabisyo eh. Bakit nauubusan? Bakit hindi nakakabayad? Yun na. Isinupply niya. Isinupply niya yung galing sa supplier mo, sinupply niya sa isang condo. Sinupply niya sa isang kondo na yung pala, marami na pala siyang utang na yung kikitain niya doon, ibabayad niya rin sa ibang mga utang niya. Oh my God. Ngayon kami maiipit. Oo. Yun ang pinaka-stressful, lumabot ng 1 taon yun. Buti yung supplier marunong, no? Dinimanda niya. Kasama ako doon. Kasi ako yung contact nila eh. Dinirect ako lang. Isinama ako sa demanda. Nakapangalan ako, pero alam ko, pag bouncing check, doon yun. Sa kanya. Doon sila Accessories nag-issue. na, no? Kumbaga parang naging middleman ako doon. Accessories. Oo. Pero nakapangalan pa rin ako kasi ako yung kausap nun eh. So, buti na lang marunong kinasuhan niya. Kasi kung hindi kinasuhan yun, baka hindi makuha yung pera kasi taon na. And then, ang pinakamasakit, nung nandito na ako sa posisyon nila na medyo lumalaki na yung negosyo, kawawa pala yung supplier na yun. Hindi niya kagad, hindi na i-check. Hindi na check. Ngayon, dahil na-experience ko siya ng maaga-aga, na maliit pa talaga yung negosyo. Kaya ngayon na nagne-negosyo nun, habang lumalaki kami, doon ako na-trauma. Na kailangan hindi kami magre-receive ng PDC. Lalo pag unang client pa lang, wala pang transaction, at hindi mo bina-background check ng ganun kalaki, milyon ang halaga, hindi mo sinisi-CI. Kaya importante yung background checking. Aalamin mo rin yung personality nung pumuutang sa'yo. Ito ba negosyante pa talaga? Baka naman, sabi ko nga kanina, manginginom, babaero. Di ba, nandun yung pinaka-basis ng red flag talaga pag magpapautang. Pero nung nakasuhan, nabayaran naman si supplier. Nabayaran ng pakunti-kunti.
Ngayon, may kikitain ako doon. Sabi ko doon sa supplier na kausap ko, nahihiya rin ako eh. Abala. Abala eh. Yung pera nila na dapat napaikot na, hindi numikot. Sabi ko sa inyo na yung kinita ko. Hindi ko nakuha na yung commission. Hiya ko na lang yun eh. Di ba? So, shout out doon sa ano na yun, no? So, yung malaking nagtiwala sa'yo, sa company na nagtiwala sa'yo. Oo, malaking company pero meron pa rin talaga silang may lapses din. Ako, may lapses din ako, hindi ko chinek. Pero bago pa lang din ako noon. Sila rin siguro, baka bago pa lang din. Hindi sila Kaya hindi nila na-check. background checking. Oo. Yes. Background checking. Importante yung background checking. Profiling ng Oo. Profiling. So, Bago guys, ka, sa mga future client, intindihin nyo po na kaming mga negosyante, kagaya ni Boss Ahmad, napaka-importante ng background checking. Oo. And sa mga gusto pong magnegosyo, aralin nyo muna yung mga possible clients nyo at Tama. pagkakatiwalaan nyo. Kasi hindi siya maliit na pera. And number 2, iba yung mental grabe yung stress, Stress. no? mental stress. Pati yung family side mo na-stress kasi alam nila eh. Wala kang ibang kikwentahan kundi pamilya mo. correct. Ngayon pati sila na-stress kasi meron kang dinadala. And Nadamay sila sa no? ang laki ng 1.8 million. Oo. diba? Malaki na yun sa nagsisimula. Oo. Sobrang laki nun eh. Ikaw nga mismo Imagine nagsisimula, wala ka pang ganun eh. Imagine mo, 40,000 nga yung simula ng sahod mo. So, yung parang gano'n. Oo. Tapos yun, 1.8 million. Tapos na possible pa na mapupuntungan ka rin ng Oo. supplier. At Makakabubunto ka. imagine mo yung parang feeling mo, wow, ang galing ko, nakabenta ka ng 1.8 million. Kumbaga nandun yung excitement kasi, no? Oo. Uy, grabe to, 1.8, biglang paso ka. After 1 week pa, aray, ang sakit. Oo. 2 weeks pa. Yung buong taon na yun. Guys, Stress yun. oo, ang hirap sa nagnenegosyo na ang ina-atake po kasi is mental health. Yes. Kapag ka-stress ka, sobrang yan, pati yung laman mo, naramdaman mo ba yung gano'n? Yung laman mo, parang Oo. may nginig, Oo. sobra yun. Sobra. Ano yung ginawa mo after you experience that, yung pain na naramdaman mo doon, and paano mo in-overcome yung stress? Pamilyahadong tao ka na eh. Mm-hmm. Diba? Actually, yung naman na yun, no? Yung time na yun, syempre hihingi ka na ng guidance dun sa parents mo. Importante yun. Kasi, doon ka rin kukuha ng yung strategy mo. Hindi naman lahat, alam mo na lahat eh. Kailangan mo rin mag-seek ng help. Saan? Sa kaibigan, hindi. Sa pamilya. Yung malaking tulong ng pamilya. Nasa magulang mo, na ano ba pwedeng gawin dito? At least madamayan ka nila. Hindi, okay lang yan, ganyan. Sige, tulungan ka namin. At least, parang sa pakiramdam mo, at least kahit pa paano, may tumutulong sa akin, hindi ka lang mag-isa. At may kakampi. May kakampi ka sa laban na yun. So, yun. May nakakaintindi sa'yo. Oo. So, shout out po sa mga parents dyan. And kung wala kayo, wala si Boss Ahmad. Yes, Kasi yes. kayo yung naging sandigan niya. Hmm. And tayong mga anak, kahit anong marating natin, may papasok at papasok sa ating problema. Kahit sino nagkakaproblema. Ang sarap pakinggan na nung time na yon, medyo successful na siya during that time. Pero alam niya yung value ng family. Yes. Especially ng parents. Talaga tayo, pagka may pinagdadaanan tayo, sa totoo lang, ang sarap ng may kaibigan. Yes, yes. Masarap ang may kaibigan kasi may kasama ka sa kasiyahan. Masarap yung may mga kakilala kang negosyante kasi natututo ka. Pero iba ang value na nabibigay ng parents ng family. Especially parents. Iba yung value na yung comfort zone mo na Yes. sila talaga yung uuwian mo. At hinighlight ko to kasi yung family, ako rin very loving person ako sa family ko. Sabi ko, kapag lumago ako, yung family ko talaga. And up to now that yung mature na tayo, adult na tayo, parang doon natin nare-realize yung importansya talaga ng Yes, ng pamilya. Napaka-importante na. Ano yung mga naging advice sa'yo, specifically, yung pinaka-specific na advice sa'yo ng parents mo? Nung time na yon, huwag magtiwala. Agad-agad. Hindi agad. Magtitiwala. Kasi, kung nagninegosyo ka sa mundong ito, marami talagang magte-take advantage. Marami talagang, siyempre magulang eh. Huwag ka kagad magtitiwala sa
maraming kaaway, maraming gustong manloko. Kaya huwag ka magpapaloko. Yun ang advice nila, no? At doon ko napagtanto, yung father ko magaling yun eh. Medyo magaling sa libro, magaling. So, inisa-isa niya sa akin yung mga magaling siya sa, kasi yun eh, ang trabaho niya dati, collector, nangongolekta ng mga utang. So, Magaling mag-cycle ng tao. yung time na yon na may benta ako, hindi ako nag-seek ng advice. Yun din yung isa sa na pag medyo may malaki, sabihin na natin may malaking decision ka, at andyan pa naman yung parents mo, okay lang na mag-seek ng advice sa kanila kasi baka, sakali, may makuha ka sa kanila na learnings bago mo ituloy yung big decision na yon. Baka may makuha ka sa kanila na, okay, teka lang, maging maingat pala dapat ako. Kasi ang magulang, hindi ka naman yung papayuhan na mapapahama ka eh. Papayuhan ka niyan na mas makakabuti ka. Kasi may mga struggles sila noon na dala-dala nila ngayon, kaya nila itinuturo sa'yo. Yeah. May mga wisdom sila na napagdaanan noon, tayo, mga anak, pinagdadaanan pa lang natin. Yes. Kaya napaka-importante ng parents' advice. Na kailangan makikinig pa rin tayo. Kasi minsan, lalo ngayon, pagka negosyante ka na, feeling mo, ang galing mo na, feeling mo, di mo na kailangan ng advice Marami Hindi ganyan mo na na kailangan successful advice. people. Pero, kailangan pa rin tayong bumalik kung sa tayo nagmula. May makuha ka man, kung wala man, lahat ng tawag dito, value na makuha mo is iti-treasure mo talaga. Kailangan mong tanggapin yon. Kung wala kang ma-implement dun sa real life mo ngayon, okay lang, pero at least nagbigay sila ng advice. Yung part pa lang kasi na nagbigay sila ng advice, nagbigay na sila ng care, nagbigay na sa'yo ng pagmamahal. Yung pa lang, is panalo ka na eh. Correct. Di ba? Oo. Yung malaman mong, andito pa pala yung magulang ko, nagbibigay ng payo sa akin. Kasi yung iba, wala na nga magulang eh. Di ba? Pero ako, may magulang pa ako, tinitreasure ko yon. May makuha man ako o wala, pero tinitreasure ko yung mga payo nila sa akin. Kasi hindi natin alam, 1, 2, 3, 5 taon, baka wala na sila eh. Tinitreasure ko na nandyan sila, kahit wala nga akong hihinging advice, nakikipagkwentuhan ako eh. Oo. Basta lang, makausap ko sila. Sa akin, okay na ako doon. Malaking bonus para sa nagnenegosyo, maraming problema, malaking sa akin yon, malaking epekto na, malaking tulong na yon. Tsaka ang mother's advice, mother and father advice, matik yan with love. Yes. Many people will give you advice and opinion, pero based on dito lang yon. Yes. Pero yung love, only parents at naiyak ako. Kasi, yan talagang iba yung naiyak tuloy talaga ako. Iba yung genuine advice ng isang magulang. Yes. So, sa mga anak dyan na you're feeling nyo successful na kayo, feeling nyo, alam nyo na, I'm 36 and I'm proud na ginrow ako ng parents ko this Yes. way. And kahit anong maabot, nakakatuwa si Boss Ahmad kasi nung time na yon, many people na nakakakita sa'yo, feeling nila sobrang successful. Yes. Kasi lagpas ka na dun sa level nila. Yes. Pero ikaw, alam mo na kailangan mo pa rin yung magulang mo. Yes. Although adult ka na that time. Yes. Napaka-importante. Kahit ngayon, kahit nga ngayon, kala nila, layo-layo mo na eh. Yung ka pa rin naman. Pero, wala eh, kailangan mo talaga ng parents' advice. Yung kasi talaga, tama yung sabi mo, Boss Mayen, genuine love. Walang tinatago, walang mali siya. Talagang ang ipapayo sa'yo ng magulang mo, hindi kasama pagmamahal. Kahit pangit yung sabihin nila, huwag mong samahan yan. Kasi nakakita na sila ng taong hindi mo dapat samahan kasi nangyari sa kanila yun. Pag sinabi nilang mali ka dyan, totoo yun. Totoo, maaaring totoo yun sa paningin nila at hindi yun totoo sa paningin mo. Pero kasi na-experience nila yun and genuine yun na nanggagaling yun sa puso talaga nila. Sobrang kumbaga, binibigay nila yan sa'yo bilang, sign. Nasa sa'yo kung ititik mo yun o hindi. Tama. Nasa sa'yo kung makikisama ka pa rin dun sa taong yun o hindi. Pero, know that genuine love
yung advice or yung pangit na sinabi o yung magandang sinabi, merong genuine yun. Yes. Yun. Naiyak ako. Kasi yung mga nakaraang mga news, anyway, moving forward, huwag na natin pag-usapan yung news na yun. Moving forward, ngayon, sino si Boss Amat after many years of the making nitong Amat air conditioning. Amat Air Conditioning Trading? Yun naman, no, after ng ilang taon na alam mo yun, within, lumagpas na ng 5 years, lumagpas na kami ng survival mode eh. Kasi within 5 years, ito yung tinatawag nga na survival mode. Kung saan, no, unang isang taon, syempre, kailangan mo sipagad, iipon ka ng client, pangalawang taon, kahit pa paano, bili ka ng isang sasakyan, di ba? Pundar ka ng isang computer, di ba? Pundar ka ng isang dagdag na tao, 3 years, ganun uli, dagdag ka pa rin ng kliyente, di ba? Dagdag ka ng mga connection, dagdag ka na ng mga isang computer. Yung unang taon, wala kang aircon, ngayon may aircon ka na. Yung dati wala kang stock, may stock ka na ngayon. 4th year, ganun naman, dagdag ka na naman ng stock, dagdag ka rin ng tao. So, expand every year. And then, after na 5, 6 na taon ng mga consistent na, sabi nga nila, nung nagtatrabaho ako, no, sa corporate job, 9 to 5. 9 to 5 ang trabaho eh. Ngayon pala, nung nagninegosyo, ganun pa rin pala, 9 to 5. 95 hours ang trabaho. Diyos ko, pag nagninegosyo, alam nyo yan, 95 hours or almost 15 hours a day. Higit pa nagtatrabaho kasi nagtrabaho ka na dito, nagninegosyo ka, iniisip mo dito. Pag uwi mo, negosyo pa rin ang iniisip mo. Legit yun. Di ba? So, 95 hours, sobra tabla. So, nalagpasan na natin yun. Napapanaginipan mo yung mo, no? Ito Oo. yung gagawin ko bukas. So, Pati sa panaginip mo, nagtatrabaho. oo, ganun, no? Ganun ang negosyante. Hindi siya madali. Kala nyo, madali tignan. Hindi. Hindi yan, ngayon, nakaupo. Hindi. Talagang gapang yan yung nagsisimula. Utang, pahiya, lahat, galit ng customer, nalugi, Nascam yan, na-scam, naloko, kinasuhan, yan. Yan ang negosyante. And then, ito na ngayon. Oo. No? So, nahubog ka na ng panahon, no? Nakapundar naman tayo na Floor ngayon. planner na po siya na aircon. Hindi, ano, display lang yan, no? Display lang pala. Ngayon naman, may opisina na tayo. No, may opisina na tayo, no? Ilang opisina to? 1, 2, 3 opisina. May pang-4 pa sa taas. Tapos may warehouse din doon. Dami mong stocks doon, Yes. nakita ko yung video mo. Oo. Dati wala kaming stock. Ngayon, milyon na ang halaga ng stocks. Oh my Diba? God. Pinapalakpakan mo. Dati, walang sasakyan. Ang sasakyan namin, yung pinakaunang bili ko, yung multicab na nahuhulog yung pintuan. Yung multicab na maliit, Oo. kukuha kami sa supplier ng unit, mahuhulog pa yun, tapos titirik, nakakahiya. Talagang tutulak. Second hand kasi. Second hand, kasi yun lang yung kaya ko. Oo. Pero naman ngayon, 6 na yung sasakyan na service namin. Service pa lang yan. Pinapalakpakan mo Yes, yan. service yun ha. Ako, hindi kasi ako gumagastos talaga yung, alam mo yung pansarili ko, more on sa negosyo ko talaga. Oo. So, kunwari, kailangan ng negosyo ng sasakyan, dadagdag ako ng isa. Kung kailangan na naman next year, dadagdag na naman ako isa. Kung next month, kailangan 3, dadagdag na naman 4, hanggang naging 6, at alam ko, madadagdagan pa. 6 na sasakyan. 6 na Tapos sasakyan. worth millions of stocks. Imagine yung dating kanin na ulam pa, para lang may laman yung tiyan niya. Ngayon ang dami ng multi-millionaire na, and also may warehouse na may 3 opisina, 6 na Yes. sasakyan. And imagine, And this display is- unit niya, puro aircon, Yes. 20 employees. Meron siya. 30 employees. 40 employees, and kahit pa paano, nung maliit pa, nasisimulan naman natin na may sistema na. May system So, na. may HR na, may purchasing, may mga sales, may mga technicians na. Pero nung nag-umpisa ka, kasi binanggit niya yung may purchasing na, tsaka may Oo. HR na. May accounting na rin. Si wife pa. Si White pa. Pero imagine mo, paano ginawa nyo balikan ko lang ng konti guys Okay. Paano ginagawa nyo before, nung walang accounting at Ay, purchasing? Diyos ko po. Talagang stress. Ikaw na umorder na sa'yo ng aircon, yung kliyente. O-order ka ngayon sa supplier, ipapadeliver mo ngayon sa opisina mo.
So, meron na naman order ka na naman doon. Ganon talaga. Ikaw ang purchasing, ikaw na accounting, ikaw pa yung maglilista ng mga warranty niyan. Tapos, ang nun, yung pinakamahirap doon yung sa manpower. Yung ikaw mismo, oy, late ka, okay, lilista mo yan. Lilista mo holiday, lilista mo. Hindi mo total mo yun. Yun ang mahirap doon. Yung HR. Dati, boss, CA naman. Kasi, wala kaming pagkain sa bahay kasi wala pa akong pera eh. Yung mga ganong problema mo pa yun dati. Boss, Ngayon, kasi yung namin nasiraan, walang budget kami sa bahay. Problema po pa yun dati. Wala kang magawa kasi ikaw yung mismo direkta nakakausap ng empleyado eh. No choice ka. Pag hindi mo pinahira, masama ka pa. Yun. Sasama loob. Later on, kinabukasan, hindi pa pasok. So, yung mga ganong problema na nagsisimula talaga. Correct. Guys, ayan na. Sa mga negosyante, totoo yung sinabi sa akin, ito ang natutunan ko sa kanya. Sa mga gustong magnegosyo, totoo yung sinabi mo na pwede kang magnegosyo kahit wala kang pera. Kapital. Strong will lang talaga. Tapos, lagi kang, yung mga pagsubok na pagdadaan, lagi kang matututo doon eh, no? Tapos, yun, kapag nagne-negosyo ka, dahil wala kang masyadong sources, ikaw ang magiging main source. Yes. Ikaw ang magiging main source. Accounting, purchasing, tapos HR, As in, ikaw talaga lahat. multitasking, guys. Ang mga business owners, they will not start ng 100%. Buo na yan. Planado na yan. Sabi nga, kapag magsisimula ka magnegosyo, start when you are not ready. Yes. Basta simulan mo lang. Sa simulan. Any words of wisdom? Siguro sa mga gustong magnegosyo, sa mga katulad ko na dating working student, dating service crew, no? Na galingan nyo lang sa buhay. Bigyan nyo lang yung excellence nyo. Excellence sa trabaho. Kasi later on, magagamit nyo rin siya sa buhay. Na pag nandito na kayo, no, malalaman mo, okay, buti na lang pala, nagsipag ako nung mga panahon na nagtatrabaho pa lang ako, nung empleyado ako. Kasi ngayon na nagnenegosyo ako, mas nalaman ko na mas kailangan palang mas masipag dito. Mas magaling kang dumiskarte. Ganon siya. Oo. Hindi mo dapat iisipin kung empleyado ka ngayon. Hindi, boss mo lang lumayaman dyan. Di ba? Hindi. Kailangan mong galingan sa araw-araw. Ipakita mo hanggang yung pinaka-boss mo is ayaw ka nang umalis dyan sa trabaho mo na yan. Kasi hanggang pag aalis ka, o-offeran ka ng mas malaki niya. Kasi ang galing mo eh. Galingan mo lang sa buhay. No? Sa lahat ng gagawin mo, targetin mo na ikaw ang pinakamagaling sa larangan na yun. Nice, very nice. Ikaw, what have you learned, sis? Ang ganda eh, kasi parang he strives for excellence kahit na during the time ng crisis, ang dami nangyaring mga obstacles sa kanya, na-scam siya, yung pandemic, pero hindi ko siya nakitaan na parang bumigay or tinignan yun as something na hurdle sa kanya. Tinignan yun as something na opportunity para mag-grow and to be more excellent. Yes. Oo. Yung excellent talaga kasi parang ano ba yung word na yun? Yung minsan kasi tama yung sinabi mo, no? Bilang yung ibang empleyado, iniisip nila hanggang dito lang ang trabaho ko kasi ito lang yung sahod ko. Diba? Pero kapag may strong will ka, beyond dapat dun sa role mo, yung ginagawa mo. Yung nga, yung excellent dapat. Ikaw yung pinakamagaling. Yes. Ikaw yung pinaka-multitasking. Kasi after that, ng multitasking mo, excellency mo, yung promotion nandun. And also, kapag nagpunta ka ng business, actually, mas malala pa guys, sa mga empleyado, mas malala pa yung magiging trabaho nyo kapag negosyante. Yes, totoo yan. Kung iniisip nyo, ano ba yan, pinapa-OT ako ni boss. Yung mga boss nyo guys, hindi lang sila nag-OT, nagto 24/7 sila. Yes. Even pagtulog, dahil sabi mo, 90 hours. 95 hours. 95 hours. Dating 9 to 5. 95 hours na ngayon. 95 hours na. So, ang lesson dito is excellency Yes. sa lahat ng ginagawa mo Yes. sa buhay. Nakakatuwa. Dami ang bigat, no? Ang bibigat. And
Ano, At least may mabigay tayong value. Oo. Sa mga ano, no? Tsaka gusto ko rin itagdag ng mga partners kasi parang kahit anong katayuan natin sa buhay. trabaho, sa buhay, dapat hindi small yung mindset natin eh. Kasi yun nga, tayo nagbibigay mismo ng limiting belief eh. Diba? Na parang hindi mo masama mangarap. So why not take big, diba? Yeah. Bigger. Oo. Walang limitasyon. Walang limit. Oo, ang ganda, ang Oo, ganda. Yung mga limiting beliefs. Tama yun. So, yun po, so, maraming salamat sa mga binigay mo learning. So, ang dami na nakikinig sa atin ngayon. Ano sa tingin mo yung maipapayo mo? Yun naman sa mga gusto at yung sisimula pa lamang sa negosyo. Siguro, mapapayo ko lang sa kanila, 3 bagay lang, no? Una, galingan mo. Galingan mo lang, work hard talaga. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, kung gusto mong magsimula, empleyado ka man ngayon, kailangan mag-work hard. Work hard ka, galingan mo sa buhay. Pangalawa, kasi ninegosyo, ang kalaban yan, yung mga luho. Delay gratification. Kung sakaling nagsisimula ka na, work hard ka na, okay, ito na ako, papunta na ako sa negosyo, nagdi-negosyo na ako ngayon, delay gratification. Huwag kayong papabulag. Okay, may 1 milyon na ako, may pambili na ako ng sasakyan, may pambili na ako ng bahay. No? Minsan bubulag yung iba, hindi, wag muna. I-build mo muna yung negosyo mo. Kung nagsimula ka na, i-build mo pa ng i-build. I-reinvest mo lang. Kung hindi mo pa naman kailangan ng bahay kasi pag nagsisimula ka talaga, uuwian mo lang yan pag matutulog ka na. Di ba? So, ang daming delay gratification. Ito, gamit na gamit ko to. Hindi lang sa pera, hindi lang sa bahay, hindi lang sa luho, pati sa pag-travel. Ako, pangarap ko mag-travel talaga with my wife, no, sa family. Pero nung time na nagsisimula ako ng negosyo, wala, straight lang ang ano ko, mahal, delay gratification muna tayo. Okay, gusto natin yan, pero may right time para dyan. Di ba? Oo. Di ba? Wala naman yung, hindi, sige, may negosyo. Puntahan. Minsan kasi pagkabago ka pa lang, no, kailangan mo talagang, ikakat ka talagang gala nyo. Ikakat ka talagang travel na gusto nyo. Na okay, hindi, wag mo na ngayon kasi gagastos. Ipasok mo na natin sa negosyo. Correct. Yun. Work hard, delay gratification, and then yung pangatlo natin siguro, finding a right partner. Wow. No? Finding a right partner. Ito kasi natutunan ko, no? Nung nagninegosyo ako, hindi ako nahihirapan actually doon sa aking misis. Kasi sabi ko nga nung una may background na siya sa pagninegosyo. So dahil align kami, nabuntis man siya, na-misalign man yung utak niya dahil naging nanay siya. Pero naibabalik ko rin kagad. Bakit? Kasi pinipid ko naman kung ano yung nawawala sa kanya. So kailangan kong i-align. Kunwari ako, nagtitraining ako. Hindi, sumama ka sa akin, mag-training ka rin ng self-discovery. O ito, alam ko to, yung kwento, yung mga training ni RDR, kailangan sumama ka rin sa akin. Oh. Para align tayo. Nice. Para hindi tayo nahihirapan mag-excel sa negosyo. Finding a right partner is very important kasi mas madali kang mag-grow sa negosyo kung yung partner mo alam yung mga ginagawa mo. Kasi, di ba, alam yung mga ginagawa mo, hindi siya, kasi may mga partner, uy, bakit ganito ka lang? Kaya tayo mga business owner, ang dami nating meetings, ang dami nating mini-meet up, di ba? Kung yung partner mo hindi align doon na, hindi niya alam yung ginagawa mo. Kunwari, housewife lang yung misis ko, ang iisipin niya lang, inaantay ka pag uwi. Ang iisipin niya, saan ka galing? Saan ka ganito? Di ba? Baka ganito. Hindi. Ngayon, dahil alam niya, align kami, mal, ito pupuntahan ko, may malaking kliyente tayo. Ngayon, tutulungan niya ako kung ano yung mga kailangan niyang itulong sa akin. Wisdom, ano yung mga dapat kong gawin, ayos na ba yung gamit ko, di ba? Yun, doon kami align, kaya ang bilis namin mag-grow. Oh, nice. So yun yung 3 may papayo ko lang sa mga gustong magnegosyo, yun yung 3 ng bagay na yun. So, yan guys, galingan nyo sa bawat ginagawa nyo. Gratification. Galingan nyo sa mga ginagawa nyo. Number 2, delayed gratification. And number 3, find the right partner na Yes. magiging aligned Align. doon sa goal nyo sa Goal mo sa buhay, pati religion, pati yung praise nyo sa God, no? Iisa kayo ng pananampalataya. Laging put God on the center of your Yes. relationship. Kasi dapat, kung ano yung inaaral mo sa negosyo, dapat alam niya rin. Ngayon, kung ano yung inaaral mo sa pananampalataya,
dapat parehas kayo. Correct. Align kayo para Walang pagalingan. walang pagalingan, di ba? Yun, Although hindi- sometimes hindi jive, pero naaayos kasi nga, aligned kayo. Yes. And anong masasabi mo sa kanila tungkol sa negosyo? Promote mo na! Chance mo na to! Ayun, no? Andito tayo ngayon sa Amat Air Condition Trading, no? So, nandito lang kami, location sa Antipolo Rizal. No, indicator, nagdi-deliver kami, nagsusupply kami ng all kinds ng air conditioning, maka-residential, commercial, light commercial, pati sa mga building projects natin. Meron tayo niyan. All brands po yan, no? Lahat ng mga major brands, saka yung mga mabababang presyo. Meron tayo, no? At meron din kaming installment. Meron kaming cash, may bank transfer, at meron kaming kagandahan, credit card na 7 bangko ang accredited. Up to 36 months po yan or 3 years. Oo, may installment. Yes, may installment kami. So, hanggang saan pwedeng mag-deliver si Boss Amat? Metro Manila, Rizal, free delivery na. Pagka outside Metro Manila, like Cavite, Bulacan, may extra fee lang pero nagdi-deliver pa rin tayo sa Batangas, Cavite, Laguna, and mga nearby dyan, Provinces. Oo. Nice. Thank you, Boss Amat. Alright, thank you. Salamat sa wisdom na bigay mo Yes. sa amin. At dito nga sa The Balance Grind, laging may value and syempre pantay lang din yung balance lang yung buhay. Merong family, Yes. merong negosyo, at syempre merong love life. So, yun. Thank you, Boss. Okay, thank you. Boss. Thank you. Okay, thank you. Bye, guys. Bye. Stay tuned.